Ang title po ng message natin ngayong umaga ay Praying Instead of Fretting. Manalangin sa halip na maasar. Okay. Manalangin sa halip na maaburido. Ang Psalm 37 po ay isang wisdom psalm. Katulad po ito ng Book of Proverbs. Sa halip na ito ay isang prayer o lament o panaghoy, ito po ay isang wisdom psalm nga po. Awit ng karunungan. Sa halip pong ang psalmist na si David ay ina-address niya ang Diyos directly, siya po ay ina-address niya o kinakausap niya yung mga readers niya, yung mga nagbabasa sa kanya, yung mga nakikinig sa kanya. Siya ay tulad po ng isang teacher. Nag-o-offer po siya ng instruction. Tulad po ng sinabi ko, ito ay attributed kay David at marahil nung sulat niya raw po ito, matanda na siya. Meron na siyang life perspective advantage. Kasi matanda na siya, kaya meron siyang perspective na kakaiba. Galing po sa kanyang katandaan. Sabi nga sa talata, I have been young and now I'm old. So matanda na nung isulat po ni David ito. At sinasabi rin po, at kung titingnan natin ang psalm na ito po ay sinulat po alphabetically acrostic. Ibig sabihin, ang mga stanzas po o yung mga verses ay isinulat na ginagamit po yung alphabet ng Hebrew, sa Aleph hanggang, hindi ko alam ang Hebrew alphabet, pero yung pong alphabet ng Hebrew, bawat verses ganun po isinulat ang bawat verses, pagkakasunod-sunod yon in alphabetical form. Sabi nila, para daw po makatulong in memorization. So, ang Psalm 37 was meant to be memorized. No? Parang para nga maging talagang makakatulong ito sa mga nagme-memorize. So if you will memorize it, by the way, ako Psalm 23 na memorize ko yan. No? Kaya every night, kinokot ko sa aking isip yan pag po hindi ako makatulog. Okay? Now, so ang ibig ko pong sabihin dito sa Psalm 37, yung pong itinuturo nito ay authoritative. Merong authority. At magiging effective po sa bawat susunod sa instruction niya. So ano po ba ang theme ng Psalm 37? Well, ang theme po nito, yung problem of theodicy. Ang ibig pong sabihin, kung ang Diyos ay naghahari at siya ay mabuti at matuwid, bakit niya hinahayaan yung mga masasama na makawala sa mga samang ginagawa nila? Yun ang theme niya. No, kung papaano po tayo magre-respond kung pag ang mga evildoers o yung mga masasamang taong gumagawa ay nagsasucceed. So, yan po ang tema niya. Ang problema nga po ng theodicy. Now, tatlong points po ang titingnan natin. Una, yung negative response natin sa mga masasamang tao. Pangalawa, titingnan po natin yung positive posture. And then, titingnan natin at the end, bakit? Bakit ganun tayo? Merong negative response, then positive posture, and then why? Bakit tayo ganun ang ating magiging posture? So una, ano po ba ang dapat nating iwasan pag yung mga tao sa lipunan natin ay parang nagtatagumpay sila sa kanilang kasamaan? The negative response to evil doers. Tayo pong mga Pilipino, dama natin yung frustration natin sa kasalukuyan. Lalong-lalo na po ngayon sa ating bansa ngayon, dati binabaha naman tayo, wala tayong masyadong pakialam, basta may noodles tayo, at saka meron tayong 3 kilong bigas, okay na yon. Pero iba na ngayon, okay? Iba ngayon, dama po natin, ang frustration natin, malawakan po ito. Doon sa mga corrupt politicians, doon po sa mga opportunistic dynasties, yung mga apelidong ipinopost pa nila, yung mga litrato nila. Pag nakakita po kayo ng mga litrato niyan, yan ang sisisihin natin. Bakit ganito po ang bansa natin? Kaya po pinopost yan, no?
dama po natin ang malawakang frustration maging doon po sa mga walang konsyensya, okay? Walang puso, mga walang hiya, okay? Na mga taong yumayaman, habang yung mga mararangal at mga nagsisikap po nating mga mamamayan, kasama po kayo doon, ay talagang nag-i-struggle para umunlad. Dama po natin ang malawakang frustration sa panahon natin. Now, ano po ba ang dapat nating iwasan tungkol po sa mga gumagawa ng masama? 3 negative responses ayon po sa verse na ito. Una, do not fret. Sabi po ng talata, fret not yourself because of evildoers. Ang ibig sabihin sa Tagalog, huwag kang maligalig, huwag kang maasar, huwag sumama ang loob mo, pigilan mo yan, huwag kang maaburido, huwag kang madismaya, huwag kang mayamot. Yan po ang ibig sabihin, do not fret. Yan po usually ang usual response natin, no? Bakit sila umuunlad? In frustration, tinatanong natin yung sarili natin, tinatanong natin sa Diyos, Panginoon, alam mo namang masama ang kanilang ginagawa, bakit pa sila umuunlad? Yan lang po ang ibig sabihin ng do not fret. Pangalawa, do not be envious. Sabi po ng talata, be not envious of evildoers. Huwag lang tayong mainggit sa kanilang pag-unlad. Kasi the moment na hindi natin napigilan ang inggit natin, ang ibig pong sabihin, parang natetempt tayong gawin yung kanilang masamang ginagawa. Kanya sabi niyan, huwag kang mainggit sa kanila. Kasi pag naiinggit ka, para bang gusto mo parang nagtatanong ka na, bakit pa ako nagiging matuwid sa pamumuhay ko? Bakit ako patas? Anong kwenta nito? Parang ganon. Pag nakikita mo yung mga mapagsamantalang tao, hirap na yung mga tao, tapos kukurakutin pa yung kokonting matatanggap ng tao, tapos makikita mo, parang maiigit ka no? So, sabi ng talata, don't be envious because of the wrongdoers. Kasi nga po, baka matempt tayo, okay? Yung mga tao pong nagiging honest, ay maring nararamdaman po nila, parang hindi nagagantimpalaan yung kanilang honesty sa kanilang pamumuhay. Kaya baka matempt po sila na maging dishonest din, dumiskarte rin, tulad po ng mga masasamang tao. Pero sabi po ni David, huwag mong hahayaan na yung ganitong sistema ay matukso kang tularan sila. Yan po ang payo ni David dito. Now, yung pangatlo na negative response is, do not be angered. Okay? Huwag kang magalit. Refrain from anger and forsake wrath. This leads only to evil. Ito po, pansinin nyo, sa social media, ito po ang karaniwang response ng mga tao. Okay? Maging yung mga righteous na tao, ito po, anger. Okay? Kaya kung gusto mong magalit, sulsulan mo pa yung sarili mo, pumunta ka sa social media. Minumura lahat. No? Meron ngang congressman dyan no? Akala niya, bibidahin siya ng kanyang mga kababayan. Alam nyo, nag-online pa. Nagpapaliwanag sa mga tao, nag-i-explain na como para bagang nagmamalasakit siya sa kanyang mga kabayan. Alam, ang mga reaksyon, mura. Multik na akong kapampangan Okay. Panay mura. Minumura po lahat ng politician. Kawawa yung mga politician ngayon. Ganti na sa kanila yan. Pero sabi po ng Bible, do not be angered. Okay? Wag tayong mapafrustrate, wag tayong magagalit, wag tayong magpapadala sa galit. Okay, doon sa mga contractors, mga balingbing, mga balingbing, mamaya makita natin yung verse para sa mga balingbing, okay? So mga present items. Sabi po ng Bible, refrain from anger and forsake wrath. Now, hindi po ibig sabihin yan, i-ignore na natin yung mga masamang ginagawa na nagpipretend tayo na okay lang. Yung kanila, no. Hindi po ganun ang ibig sabihin na do not be angry. No. Kundi, ang psalmist po, si David, ini-instruct niya tayo that we acknowledge the pain.
Yung sama ng loob na nararamdaman natin, yung frustration, yung lungkot, yung galit, i-acknowledge natin. Okay? Huwag nating isantabi yan. Kasi ganun po tayo nilikha ng Diyos, may emosyon. At nagagalit po tayo dahil sa masama. And that is right. Okay? So we acknowledge the pain, pero we should turn the pain into prayer. Yung imprecatory prayer. Sabihin natin sa Diyos yung nararamdaman natin. Sa halip na murahin natin sila, pwede rin natin silang murahin sa harapan ng Diyos. Actually, pwede yan. Ganun po ang ginagawa ng Psalmist. Hindi naman sa murang tulad po ng ginagawa natin. Ibig sabihin, sinasabi natin sa Diyos yung mga nararamdaman nating frustration. Yun po ang tinatawag na imprecatory prayers. Kasi pag hindi po natin in-acknowledge yung pain natin, okay, maapektuhan po tayo negatively. Tayo po ang matatalo dyan. You know? Now, bakit natin iiwasan yung galit? Sabi po dyan, this leads only to evil. Yan daw po ay hahantong lamang sa masama. Alam ho ba ninyo, ang injustice can have a second victory? Yes, injustice. Pag nakakita po kayo ng injustice na nangyayari, masama na yung nangyayari, magkakaroon pa ng second victory sa iyo yan. Sa akin, pag hindi ko po pinigilan yung aking sarili, anong mangyayari? Well, yung anger po natin will consume our inner peace. Yun pong ating kapayapaan na binibigay sa atin ng Diyos. Pag pinairal po natin yung galit natin against injustice, the second victory of robbing us of our inner peace. Pangalawa, it can rob us of our joy. Okay? Yung mawawalan ka ng kagalakan sa Panginoon. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Pero pag you are being consumed by these injustices, yung pong joy natin sa Panginoon ay posibleng mawala. Okay, and then, of course, yung pong pangatlo dito, yung pong anger can lead us not to trust God for His justice. Ang isipin natin, we will have to retaliate ourselves. Kung hindi ako gaganti dito, kung hindi ko mumurahin ito, para bagang nagbabago yung mga politician sa mura. Sanay na yan. Okay? Okay. Wala pong taong masama ang budhi na magbabago, murahin mo man yung buong pagkatao niyan, hindi po magbabago yan. Kaya po, anger will somehow rob you of your trust in God's justice. Sasabihin mo, kailangan kong ako gaganti. And you are robbing yourself of trusting God. Kasi po, sino ang mas magaling gumanti? Ikaw? Ako? Na pobreng mamamayan? Na sila ay nasa kapangyarihan? Wala po tayong laban. Kanya po, we have to trust God's justice. Ang point po dito mga kapatid, sa first point natin dito, let us not allow injustice to rule our hearts. Iwasan po natin. By the way, mga kapatid, I'm also preaching this message to myself. Alam po ninyo, pinag-aaralan ko ito through the whole week and I'm trying to apply this. Ang hirap pong i-apply talaga. Ang hirap pong i-apply ito. Kaya po, ang pinipreach ko po sa inyo, 1 linggo ko na pong pinipreach sa sarili ko hanggang mamaya, hanggang siguro this week. This message will have to be preached to myself. Kaya ang point ko po dito mga kapatid, let us not allow injustice to rule our hearts. By the help of God, by the help of the Holy Spirit, let us not allow this corruption dito po sa bansa natin rule our hearts. So ano po ang dapat natin gawin? What is the positive response? Well, the second major point, ito po ang positive posture. Ayon po sa Psalmist, 4 po ang dapat nating maging posture, attitude, okay, sa mga injustices po. Una, trust in the Lord and do good. Okay. Pangalawa, delight yourself in the Lord. Pangatlo, commit your way to the Lord. And then pangapat, be still before the Lord and wait patiently for Him. Now, tingnan po natin, ito pong positive postures na ito, they will counteract our negative response.
Ito pong apat na ito, mapapansin niyo, pag ito po ay ipaiiral natin sa biyaya at lakas po ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, these positive postures will counter our negative responses. Okay? Mapipigilan po natin yung po mga negative responses natin if we will develop these positive responses. Una po, pansin nyo, instead of fretting, trust in the Lord and do good. Sabi po ng talata, pag sinabi pong trusting God, it's more than believing that God exists. Ibig pong sabihin, when we say trust in the Lord and do good, ang ibig pong sabihin yan, let us believe God sees everything. Maniwala po tayong nakikita po ng Diyos ang lahat. At maniwala po tayong alam ng Diyos ang tama dahil siya po ay Diyos na matuwid. At maniwala po tayo, ultimately, God will take care of the outcome. That is trusting in the Lord. Now, hindi po ibig sabihin yan, wala ka nang gagawin. Kasi sinabi dyan, do good. Trust in the Lord and do good. Okay? Ibig sabihin, huwag mong hahayaan na yung injustice baguhin yung maganda mong pagkatao. Kasi sabi po ng Bible, ang Diyos binigyan na po niya tayo ng tamang disposisyon. Nung tayo po ay nakay Kristo sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, meron na tayong good character. Kaya huwag nating hahayaan yung mga injustice na baguhin po yung ating good character na bigay sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan po ng ating kaugnayan kay Kristo. Sa halip, gawin po natin ang tama. Tanungin natin lagi ang ating mga sarili, ano ba ang aking gagawin na mabuti? Sa halip na magalit ako, ma-frustrate ako, magtitiwala ako sa Diyos at gagawa ako ng mabuti, tatanungin ko pa rin yung aking sarili, ano bang mabuting dapat kong gawin para ma-advance ko ang kingdom of God? That is the right way to do it. Okay? Sa halip po na ma-frustrate tayo sa wicked, sabi po ng talata, dwell in the land. Okay? Sa halip na ma-frustrate ka sa mga wicked, you dwell in the land. Dwelling suggests stability. Yung pong salitang yan. Ang ibig pong sabihin, stay where God placed you and live faithfully. Manirahan ka sa lugar kung saan ka ay nilagay ng Diyos at maging tapat ka pa rin sa Kanya. Instead of fretting, being angry at the injustices, dwell in the land. Okay? Mamuhay ka kung saan ka nilagay ng Diyos. Sagat buka, sagat buka. Sagugo, sagugo. Okay? At tatanungin mo yung sarili mo, ano ang pwede ko pang gawing mabuti dito sa bahang ito? Siguro pwede kong gawin lahat ng basura sa paligid. Napansin, bumabaho na ang ating paligid. Pwede po nating i-project, okay? Lahat ng basurang lumulutang-lutang, isako natin, lagay natin sa tuyong lugar para mabawasan ang baho. Okay? Let us do good. Okay? Kayong mga politician kayo, ganito ang ganti ko sa inyo. Lahat ng basura na hindi nyo kinukolekta dahil hindi kayo nagbabayad sa mga kolektor. Let us do good. Dwell in the land. And then sabi niya, and cultivate faithfulness. Okay? Lagi kang maging tapat kay Yahweh. In fact, sa ibang translation, befriend faithfulness. Patuloy mong kaibiganin yung katapatan kay Yahweh. Ito'y kabaligtaran dun sa ginagawa ng mga wicked. Kung hinihikayat ka ng mga wicked, yung mga masamang gumagawa, na iwan mo ang Panginoon dahil ikaw ay frustrated sa kanilang masamang ginagawa, kaibiganin mo yung katapatan. Lalo kang maging tapat kay Yahweh. Yan po ang sabi. Alam nyo, delikado po ang baha dito sa iba. No? Yung iba nalalamig dahil sa baha. Meron po ako nabalitaan, malamig na yung kanyang faith dahil sa baha. Una, kasi nakita niya yung ganito yung ginawa ng mga representative ko.
Di ba, mga congressman, representative natin yan eh. Lagi lang, nire-represent lang naman nila yung kanilang mga interest, hindi yung interest ng kanilang nire-represent. So galit na galit sa mga representative niya. Kaya nag-backslide. Sabi niya, isa pa, sila, ang ganda ng kalagayan nila. Kami, binabaha kami, kaya nalamig. Bakit ako binabaha? Anak ako ng Diyos. Parang ganun. Dapat hindi ako binabaha. Well, mga kapatid, ingat po tayo. How to counteract that? Yan po ang sabi, trust in the Lord, do good, dwell in the land. Yan po ang sabi. Pangalawa, so ito pong mga positive responses. Pangalawa, instead of envying the wicked, tempted to live as they do, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa halip na ikaw ay mainggit sa mga masasama, sabi diyan, you delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hindi natin kailangang kainggitan yung pong kayamanan, pagtatagumpay po ng mga masasama dahil po sa kanilang mga unjust deeds. Why? Kasi sabi ng talata, hindi mo kailangan hangarin yung kanilang kayamanan. Kasi if you will delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. Okay? Kung magpapakaligaya ka sa Panginoon, kung hahanapin raw natin yung kaligayahan natin sa Panginoon, ibibigay raw po ng Diyos ang mga pangarap natin na gusto nating maabot. Kung hinahanap natin yung ating kaligayahan sa Diyos. So hindi natin dapat kainggitan yung mga masasama. Okay? Ito po mga kapatid, pansinin po ninyo, pag hinanap raw po natin ang kaligayahan natin sa Panginoon, dahil siya ay mabuti, yung pong mga desires natin ay magiging mabuti rin. Okay? Kasi, pag finokus po ninyo ang inyong sarili sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti, yung kabutihan po ng Diyos ay isa sa iyo, babaguhin ka. Kaya ang magiging desire mo ay mabuti rin. At dahil mabuti na yung desire natin, anumang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Kasi mabuti na ang desire mo. Gusto ho ba ninyong makuha ang inyong gusto? Yes or no? Yes. Delight yourself in the Lord. Hanapin mo ang kaligayahan mo sa Diyos. At dahil ang Diyos po ay mabuti, babaguhin niya ang iyong mga desires na mabuti rin. Kaya anumang iyong hingin sa Kanya, ibibigay niya. Kaya hindi mo dapat kainggitan yung mga umuunlad sa kasamaan. Okay? Dahil sinasabi po sa atin ng Diyos, ito ang paraan natin para maiwasan natin yung mga negative responses. Okay? Sabi po ng Panginoon sa Kristo, if you will abide in me and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Okay? So, pangatlo, instead of being angered by the wicked, commit your way to the Lord. Click mo na yan. Okay. Okay, yung anger po will only lead to foolish actions. Pag galit po tayo mga kapatid, makakagawa tayo ng mga gawaing posible nating pagsisihan bandang huli. Kaya sa halip po na tayo ay may sidetrack sa ating kabutihan, sabi po ng talata, commit your way to the Lord. At ano mangyayari? Pag ipinagtiwala raw po natin sa Panginoon yung ating mabuting ginagawa, matatapos natin yan. Malulubos natin yung anumang mabuting hangarin natin kung bakit tayo gumagawa ng mabuti. I-practice po natin ito mga kapatid. Okay? Subukan natin ito. Sa halip na umuusok na tayo sa galit at nakakagawa na po tayo ng mga bagay na hindi natin dapat gawin at minsan pinagsisisihan natin bandang huli, ito po ang sabi po ng psalmist sa atin. Trust in the Lord. Do good. Do not be angry. And then sabi niya, commit your way to the Lord. And then, ano pa ba yung nakaka-sidetrack sa atin sa galit natin? Di ba yung galit natin, makaka-sidetrack din yan. Paano? Kasi nag-iisip tayo ng paraan para gumanti. Okay. Iisipin natin, paano ko magagantihan ito? Paano mo gagantihan naman ang kalaban mo? Okay? At dahil nag-iisip ka, paano ka gaganti, patay ka na.
At para maiwasan po natin ito, ano pong sabi diyan? Be still before the Lord and wait patiently for Him. Wait patiently for Him. Honestly, dito po ako mahina. Gusto ko parusahan agad sila. Dito po, palagay ko, tayo mahina. Yung paghihintay po natin sa Diyos na sila po ay parusahan. Pero sabi po ng talata, wait for God to judge. Hintayin natin ang Diyos ang gumanti kasi ang personal vendetta is too much for us to carry. Napakahirap po na meron kang damdamin o kasaluobin na gusto mong gumanti tapos wala kang magawa o kaya nag-iisip ka ng paraan. Napakahirap po niyan. Kaya po sabi ng Bible, ano sabi po ng Diyos? Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ang paghihiganti ay sa akin, sabi ng Diyos. Okay, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa akin ang paghihiganti, hindi sa atin. Nga lang mahirap po talagang maghintay. Lord, ang tagal. Kanina pong umaga, nagbabasa ako sa aking devotion. Sabi po ng Diyos kay Abraham, ipamamana ko sa iyo ang lupain ito, pero after 400 years. Kahapon binabasa ko naman yung sermon ni Stephen sa Sanhedrin. Si Moses, at the age of 40, he was trying to liberate his countrymen dun sa Egypt. Pero pumatay muna siya ng Egypt, umalis siya sa Egypt, and then after 40 years, dun siya tinawag ng Diyos. After 40 years. Okay. Kaya waiting so hard. Biro mo 400 years and then 40 years. Pero pag ang Diyos po ang nangako kahit na matagal, gagawin niya. After 40 years, bumalik po ang mga Jews sa Promised Land. After 400 years, after 40 years, pinabalik ng Diyos si Moses sa Egypt. So we really have to wait patiently for the Lord. Sinabi po ng John, vengeance is mine, I will repay. So let us wait. Lord, help us to wait. And then, yung pong pangalawa dito is this. These positive postures should be constant and consistent. Ibig pong sabihin, mga kapatid, ito pong mga positive postures na ito, sila po ang pang-react natin. Tuwing nakakaranas po tayo at nakakasaksi tayo ng mga injustices. Kailangan ito ang reaksyon natin lagi. Kailangan natin i-develop ito. Hindi po madaling gawin ito, pero kailangan ito ang paraan para ma-counteract natin yung mga negative responses natin. No? Tuwing nakakasaksi tayo, nakakita po tayo. Now, so they need to be cultivated, they need to be developed. In fact, sila po ang lifestyle o lifetime lifestyle natin. Okay? Sila ang lifetime lifestyle natin. Trusting in the Lord and doing good. Committing our way in the Lord. Delighting ourselves in the Lord. Refrain from it. Ito po ang lifetime lifestyle natin dapat. Ito ang pang-react po natin. Why? Alam niyo kung bakit? Kasi kung titinan po ninyo ang nakasulat sa Bible, evil and good will exist until the final judgment. Yan po ang totoo. Kailangan masanay ka. Kailangan ganito ang i-develop mo sa iyong sarili, yung positive posture. Kasi po, ang masama at ang mabuti, magsasama po yan hanggang sa final judgment. Sa parable of the wheat and tares, isa po ito sa nabasa ko lately na I believe makakatulong to sa atin. Yung pong master, nagtanim daw po siya doon sa parable of the wheat and the tares. No? Yung master, nagtanim siya ng mabuting binhi doon sa kanyang bukid. Habang natutulog daw po sila, ay naghasik yung kanyang kaaway ng masamang binhi. Eh nung tumubo yung dalawa, masama, mabuti, sabi po ng mga workers niya, gusto niyo ho ba na alisin namin yung mga damo at tinanim ng iyong kaaway? Alam mo sabi ng master, wag. Baka sa pag-alis nyo ng mga damo ay bati yung mga wheat
ay mabunot din ninyo. Kaya hayaan nyo muna. Sabi niya, pagdating ng araw ng judgment, sasabihin ko, sabi po sa English, no, let them grow together until the harvest. At the harvest time, I will tell the reapers, gather the weeds first and bind them in bundles and to be burned, but gather the wheat into my barn. So dito, pinapakita po sa atin ng Panginoon na kailangang masanay po tayo na mamuhay sa gitna po ng kasamaan. Injustices will last until the final judgment. Okay? Kaya kailangan ma-develop yung posture natin. Sa halip na asar ka, sa halip na galit po tayo, sa halip na disturb tayo, let us trust in the Lord and continue to do good. Huwag po tayong padadala sa galit. Hintayin po natin kahit na matagal yung pong hatol ng Panginoon kasi habang buhay ka, kapatid. No? Yung tatay ko, bata pa lang ako, nagmumura na. Namatay na yung tatay ko. Ganun pa rin. Kala kong tatay ko, bakit kaya galit na galit ang tatay ko? Sabi ko, ngayon parang ako na yung tatay ko. Mamatay po ako, ganito pa rin. Kaya dapat sanayin mo ang iyong sarili kung paano ka mabubuhay sa gitna ng masama. Kasi mismo ang Panginoon nagsabi, hayaan mo muna. At pagdating ng huling paghukom, sasabihin ko sa mga angels, kunin niyo muna yung mga gumagawa ng masama at ipunin niyo yung mabubuti, sabi niya, at sila'y magmamana ng kaharian ng Diyos. So ito po mga kapatid, bilang inyo pong pastor, tinuturuan ko rin yung sarili ko dito, masanay na tayo. Hindi ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, siyempre magbabago rin po rin kasaysayan. Bawa, this present administration, ayaw nyo ito, 1.5 year na lang. Sana, maganda na yung bigay sa atin ng Diyos, mag-pray tayo, maging matalino na tayo sa pagboto, mga representative po natin, yung kung sino pa yung boboto natin, tandaan natin, ang problema lang tayong yung marami hindi nagpe-Facebook Nagpe-Facebook lang, yung gusto entertainment lang. Pero yung talagang nangyayari sa pag nabigyan mo na ng kalahating sakong bigas yan, wala na. Sana, let us pray. Pero masanay po tayo. Masanay tayo in living, coexisting with evil. And then, i-develop po natin yung mga positive posture na sinasabi. Now, why? Dito na po yung final po ng message. Why? Bakit natin kailangan i-develop yung positive posture? Because of the ultimate end. Dito sa 10, pinapakita sa atin yung pinakadulo. Dito po, makita natin, nagkakapareho na po si David at si Jesus. Si David at saka si Jesus po, ating Panginoon, tumitingin sila sa dulo. Yung pinakadulo po ang tinitingnan nila, yung ultimate final judgment. Ano po yan? Una, evil is transient. Ang kasamaan po ay pansamantala lang. Yung pong karangyaan ng mga masasama, alam ho ba ninyo, it is only an optical illusion. Parang illusion lamang po ito. Tingnan po ninyo yung verse. For they will soon fade like the grass and wither like the green herb. They were described and compared to grass, and they were compared to green herb, yung pong prosperity ng wicked. Ang ibig sabihin, yung pong kapangyarihan nila at yung pong kayamanan nila is real. Totoo yan. But only short term. Short term lang. Para pong ganito. Para pong magbabakasyon ang pamilya mo sa isang napakagandang lugar, nag-rent ka ng Airbnb. Maganda, tulad po ng picture na yan, tinignan ko Airbnb yan. Kung gusto yung rentahan yan, kung gusto yung pumunta yan, hindi ko lang alam, search nyo, kung gusto yung pumunta dyan, pamilya nyo, mag-rent kayo sa Airbnb. Doon po, ideal vacation house. Pero, mahal po yan. Okay? At hindi ka pwedeng tumira dyan forever. Transient ka lang dyan. The wicked are like that.
pansamantala lang. Maaring mayaman sila, makapangyarihan sila ngayon, but they're living in a Airbnb. Transient lang sila. Hindi po permanenteng dyan sila. Airbnb lang sila. Bakit po? Ito ang sabi ng Panginoong Kristo. Luke 6:24-25. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Dito binabalaan po ng Panginoong Kristo yung mga mayayaman, yung pong mga nagsasamantala, yung mga nabubuhay na parang walang Diyos. Yung mga gumagawa ng masama at yumayaman po sila sa kanilang kasamaan. Sabi ng Panginoon, kahabagan kayo, kayong mga mayayaman, kayong mga tumanggap na ng kaligayahan sa mundong ito. Kahabagan kayo, kayong mga busog ngayon, kayo, dahil darating ang panahon, kayo'y magiging hungry. Kayong mga humahalakhak ngayon, sa tingin ninyo, wala kayong accountability kanino man, you will mourn and weep in the end. So si Jesus, nakatingin po siya sa dulo. Okay? Now, kailan po mangyayari ito? Sinasabi po ng Panginoon, well, kung hindi po sa panahon natin ito po'y mangyayari in the age to come. Okay? Pag dumating na po ang Panginoon sa panahong darating, pag dumating na po ang Panginoon sa Kristo o mag-re-appear na si Kristo, dadating na po ang kingdom po ng Diyos in its full manifestation. Diyan po mangyayari yan. Lagi po tayong tumingin sa dulo, mga kapatid. Ito po ang sabi ni Apostol San Pablo. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God, that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. Dito po, mga kapatid, para po malabanan natin na makapagtiis po tayo sa mga injustices, kailangan pong tumitingin tayo sa final judgment, sa dulo. Dito sinasabi ni Pablo dito, yun daw pong kahirapang nararanasan natin dito ay sa ngayon hindi natin maikukumpara doon sa kaluwalhatiang ipapakita raw po sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Maging yung creation po, sabi po ng talata, ay naghihintay sa revelation po ng mga anak ng Diyos. Kasi pag na-reveal na raw po ang mga anak ng Diyos, ang kingdom of God po ay dumating na in its full manifestation, maging ang creation. Siya po ay maliliberate. Okay? Maging ang creation po. At ito na po, ang ultimate correction of injustice, yung healing ng creation, at saka yung fulfillment po ng God's righteous rule. At alam ho ba ninyo, pag nangyari na po to, dito po wala nang magiging lugar ang mga gumagawa ng masama. Ito po ang inaasahan natin. Sa Revelation chapter 21, binalikan ko po ito. Dito po dinidescribe ni Apostle John yung new creation, kung saan ang Diyos po ay mananahan kasama ang tao dito sa lupa. Ito po ang bababasa natin. Tinagalog ko po ito para mas maintindihan natin. Dinidescribe ni John. Dito tayo dapat tumingin. Sabi po ni Apostle John, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. And then sa verse 3, sabi niya, okay, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao.
maninirahan siyang kasama sila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Now, pansinin po ninyo, ang karaniwang paniniwala natin, pag dumating muli ang Panginoong Kristo, dadagitin tayo mula sa lupa, dadalhin tayo somewhere out there. Okay? Pero iba po ang hope sa Bible. Ang hope po sa Bible, ito ang huling mangyayari. Darating daw po, babalik po ang Panginoong Kristo at bababa ang Diyos dito sa lupa. At maghahari po ang Diyos kasama po ang mga hinirang niya sa bagong Jerusalem. At sabi po dyan, papahiran daw po ng Diyos ang luha, ang kalungkutan, mawawala niya. At ang gusto ko po dito, ito na, ang gusto ko dito. Dito sa bagong Jerusalem na ito, wala na po ang mga mapagsamantala. Next verse. Subalit, maiiwan sa labas. Sinong nasa labas? Maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Yung mga kain suka. Ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaraya. The Bible is really very factual. Now, yan po ang huli. Dito tayo dapat tumingin lagi. Kasi kung titingnan lamang po natin ang mga injustices sa ating paligid, magagalit lang tayo, it will consume us. Kaya si Jesus mismo, just imagine si Jesus mismo, when He was here, nakatingin siya lagi sa dulo, sa final judgment. Si Paul din, si Saint Paul din, nakatingin siya sa final judgment. Kasi mga kapatid, tayo, ganun din po tayo dapat. Ganon natin turuan yung ating sarili sa dulo. Kasi sa dulo po, pag naghahari na ang Diyos dito sa lupa, siyempre ang Diyos po naghahari siya sa katuwiran, sa kabanalan, sa justice, sa fairness, sa righteousness. Wala nang lugar. Okay? Wala nang pong lugar. Hindi makakapasok. Doon po yung mga mandaraya. Okay? Kaya, kanina nasa Airbnb sila. Sa bandang huli, parang ganyan. Wala na akong ibang makitang picture. Parang ganyan. Kasi ang katuwiran ng maghahari in a renewed earth. Kaya ganyan po ang mangyayari po doon pa sa mga nagsasamantala. Okay? So, kaya nga sabi sa Psalm 37 verse 10, kanina binasa natin, sa madaling panahon, yung mga masasama ay mapaparam na sila. Hahanapin mo sila, sabi na, sa lugar nila, doon sa Airbnb, wala na sila. At dyan po tayo dapat tumingin. Now, ano naman ang mangyayari sa mga righteous? Ano po ang mangyayari sa kanila? Well, sabi po, sa mga righteous, the meek shall inherit the land. Kala ko tapos na ako sa message ko. Okay. Kala ko conclusion ako. Hindi pa tapos. The meek shall inherit the land. Okay, sabi po ng talata, but the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant prosperity. Now, pag sinabi pong meek, it doesn't mean weak. Pag sinabi pong meek, hindi po ito yung mga walang galudgod, mga walang tapang. No. Ang ibig pong sabihin ng meek sa Tagalog ay mapagpakumbaba. Sila po ay mga taong sa halip na gumanti, sa halip na magmura, sila po ay nagsasubmit sa Diyos. Sila po ay nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng katarungan. They refuse violence. Now, si Jesus po, kinote niya directly itong Psalm 37 na yan sa Beatitudes. Nasabi po ng Panginoon sa Beatitudes, pansinin niyo, yung Psalm 37 kay David yan, maybe 1,000 years before Jesus Christ or 500. Pero nung dumating si Jesus Christ, He quoted this. Sabi po niya, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Now, get this. Si David, sabi niya, they will inherit the land. Pero si Jesus, they will inherit the earth.
and expand ni Jesus from land to earth. Okay? Now, this is very important. Kasi, nung pong sinabi ni Jesus, blessed are the meek, they will inherit the earth, ito po ay alingaw-ngaw ng covenant ng Diyos kay Abraham. Naalala niyo yung Genesis 12? Nasabi ng Diyos, your offspring will bless the earth. Na yung covenant po ng Diyos kay Abraham, hindi lamang po yung kapirasong lupa ng Canaan, kundi ang covenant talaga ng Diyos kay Abraham is for his offspring to inherit the whole renewed earth. At yan po ang sinasabi ni Jesus. At nung sinabi po ni Jesus yan, sa Beatitude yan, Jesus was describing the people who will inherit the kingdom of God on earth. Yan po ang sinasabi ni Jesus. Kaya ang point ko po, ang main point ko, tumingin tayo. Let us look through the lens of time nang sa ganun po mag-persevere tayo. Okay? Kasi kung titingin lang tayo sa panahon natin, we will be discouraged. Kaya mga kapatid, ang hope po natin mga kapatid, it counsels us to be patient so that we can persevere because evil will stay with us. Kaya kailangan pong ma-reframe ang paningin natin sa victory. Victory is not immediate punishment. Victory is by perseverance. We will be victorious if we will persevere, and we will persevere if we will look through the lens of time sa final judgment. And then lastly po mga kapatid, Psalm 37, pinapakita po sa atin kung sino ang Diyos dito. Dito ang pinapakita ng Diyos po natin is our defender. And God is our refuge. Tayong mga poor and meek, we can always go to God. When we feel injustice, we can always go to Him. And we can always count that He is a righteous judge. At alam nyo, ang reaksyon po ng Diyos sa mga gumagawa ng masama, mapagsamantala, tinatawanan po ng Diyos ang mga mapagsamantala ngayon. Maaring sila, tumatawa sila, kasi iniisip nila wala silang pananagutan. Pero ang Diyos, He is a righteous judge, tinatawanan po niya ang mga wicked kasi alam ng Diyos, darating din ang kanilang panahon. At pag dumating yung panahong yun, wala na silang lugar. Maghahari ang mga matutuwid. Sila ang mamamahala dito po sa mundo natin. Tayo na ang magpapagawa ng mga dike. Tayo na ang magpapagawa ng mga highway. Okay? Yung mga kotse natin, matagal nang hindi na makakalampag. Oh, ganda-ganda na sasakyan natin. No? Tapos ang daan mo naman, baku-bako. Oh. May bago ang BYD. Pero dadaan mo naman yung daang 1960. Pero darating ang panahon, ganun po mayayari. At kung ganun po ang titingnan natin lagi mga kapatid, makakaisip tayo ng tama. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Hindi tayo maaasar. Hindi tayo kukonsume ng galit. Kaya mga kapatid, let us apply this message by the grace of God, by the Holy Spirit. Let us apply this message. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. O Diyos, kayo po ang Diyos na makatarungan, ang mabuting Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng isang mabuting lupa, mabuting mundo. At nais mong pamahalaan o pamahalain, ipamahala
tao ang iyong mundo. Ngunit dahil po sa kasalanan, sumulpot po yung mga taong mapagsamantala, mga taong sa tingin nila ay wala silang pananagutan. Ngunit kayo po ang Diyos. Diyos na matuwid, Diyos na mabuti. Hindi po ninyo ibibigay ang iyong mundo sa mga gumagawa ng masama. Dahil gusto po ninyong pamahalaan ang mundo namin sa katuwiran. Kaya po, O Diyos, nagpapasalamat kami. Bagamat sa tingin namin, madalas gusto naming puksain nyo na kaagad ang mga gumagawa ng masama. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyong mga salita. Dahil pag nagsalita ka, gagawin mo. Matagal man ito, ngunit gagawin niyo. Kaya po, tulungan niyo kaming i-develop namin yung perspective na tumingin lagi sa final, sa ultimate. Huwag lamang sa mga nangyayari sa aming paligid. Tulungan niyo kaming magtiwala sa iyo at gumawa pa rin ng mabuti. Gawin namin ng mabuti sa halip na kami po ay magalit sa kasamaan. Nang sa ganon, huwag po kaming matulad sa mga gumagawa ng masama. Binigyan niyo na po kami ng bagong espiritu kay Kristo. Panatilihin po namin ito. Aming Diyos. Ako po personally, kinukonfess ko mahirap. Nahihirapan po ako. Pero dahil ito ang iyong sinabi, merong authority ito ni David, merong authority ito ni Jesus. Tulungan niyo po ang bawat sa amin. I-apply ito, ma-develop namin ito consistently sa amin pong araw-araw na pamumuhay. Aming Diyos, maraming salamat sa buhay na pag-asa. Kahit na po, ganito ang kalagayan ng bansa namin sa ngayon, meron pa rin po kaming buhay na pag-asa, inaasahan sa hinaharap. Hindi sa kasalukuyang buhay, kundi sa buhay na darating. Pag bumalik po muli ang aming Panginoong Kristo. Salamat po, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen.